Magandang araw po sa inyong lahat mga lolo-lola, tito-tita at mga kapatid na sumusubaybay sa ating programa. Ang kanser sa bituka o colon cancer ay matagal nang kilala bilang isa sa mga pinakakaraniwang uri ng kanser sa mga kalalakihan at kababaihan. At sa kasalukuyang sitwasyon ng ating kalusugan, ang sakit na ito ay mabilis na umaakyat bilang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkamatay dahil sa kanser dito sa Pilipinas at maging sa buong mundo. Ngunit mga minamahal kong kababayan, ang talagang nakakabahala ang bagay na nagbibigay sa aming mga doktor ng matinding pag-aalala sa aming mahahabang gabi ng duty ay ang napakabilis na pagdami ng mga kaso at lalo na ang nakakagulat na pagbata ng mga taong tinatamaan nito. Naaalala ko pa noong nagsisimula pa lamang ako sa med school, laging itinatanim sa aming isipan ng mga batikang propesor na ang colon cancer ay sakit ng mga matatanda. Dati-rati, bihirang-bihira kaming makakita ng pasyenteng wala pang 50 taong gulang na na-diagnose ng cancer sa bituka. Subalit ang sitwasyon sa mga ospital ngayon ay malupit na nagbago. Sa aming mga cancer ward, tumatanggap kami ng mga pasyenteng nasa edad 40, mga kabataang kakapasok pa lamang sa edad 30 o 20. At ang pinakanakakadurog ng puso, may mga naririnig na rin akong kaso ng mga estudyanteng nasa high school o kolehiyo na nagkakaroon na ng colorectal cancer. Dahil ba ito sa mga lason na nakapaligid sa ating kapaligiran? Dahil ba may hindi nakikitang panganib na nakatago sa ating mga pang-araw-araw na kinakain? Dahil ba sa mga microplastics na nakapasok na sa ating mga pagkain? O dahil ba sa pabalik-balik na pamamaga o chronic inflammation na tahimik na sumisira sa ating katawan? Ano na nga ba ang nangyayari sa ating henerasyon? Magpakilala po muna ako po si Dr. Victor Castillo. Matapos ang mahabang dekada ng paggamit ng stethoscope at paglilibot sa mga kwarto ng pasyente kung saan nasaksihan ko ang napakaraming buhay na nanghina sa kamay ng kanser. Nandito ako ngayon para ibahagi sa inyo ang mga katotohanan sa siyensya na hindi laging may oras na maipaliwanag ng detalyado sa loob ng isang siksikang klinika. Para maintindihan natin kung bakit ang colon cancer ay maagang kumakatok sa buhay ng isang tao, kailangan nating magsimula sa pinakaugat ng problema. Iyan po ay ang tahimik na simula ng kanser. Kailangan ninyong malaman na ang bawat kanser sa bituka ay nagsisimula sa mga abnormal na cells. Sa simula ang inyong katawan ay may mga normal na cells sa gilid ng bituka na pinapanganak at namamatay sa isang maayos na proseso. Ngunit kinalaunan, dahil sa mga panlabas na dahilan, nagkakaroon ng tinatawag na hyperplasia, kung saan ang mga cells ay nagsisimulang dumami ng walang kontrol. Hindi na sila sumusunod sa utos ng katawan na tumigil. Imbes na huminto, patuloy silang dumadami at nagpapatong-patong sa isa't isa. Ang pagpapatong-patong na ito ay lumilikha ng isang maliit na bukol na nakaumbok sa ibabaw ng bituka, at ito ang tinatawag nating adenoma o mas kilala bilang polyp. Isipin po ninyo na ang polyp ay isang kumpol ng mga cells na nagkapatong-patong hanggang sa maging hugis ng isang maliit na umbok ng lupa o isang ligaw na kabute. Mula sa abnormal na umbok o kabuting iyon, kung ang loob ng katawan ay patuloy na nalalason, ang mga cells ay tuluyang mag-iiba mutate, lalagpas sa limitasyon at magiging isang ganap at mapanganib na colon cancer. Ngunit ngayong araw, gusto kong pagtuunan natin ng pansin ang mga adenoma o colon polyps na ito sa kanilang pinakamaagang yugto. Ang mga polyp na ito ang mismong pangunahing target na pilit na hinahanap ng mga doktor na espesyalista sa tiyan gastroenterologist kapag nagsasagawa sila ng colonoscopy. Sa totoo lang po, kapag pinasok ng doktor ang tubo ng colonoscopy sa inyong katawan, hindi po talaga colon cancer ang una nilang hinahanap. Ang hinahanap nila ay ang mga polyp dahil ang mga ito ang pinakaunang babala, ang pinakaunang red light na nagpapakitang may nagbabadya at nag-uumpisang kanser. Kung mahuhuli at matatanggal natin ang polyp na iyon, kayo po ay magiging ganap na ligtas. Pag-usapan po natin ng kaunti ang colonoscopy,
Isang eksaminasyon na madalas kinatatakutan at iniiwasan ng maraming lolo at lola, tito at tita. Sa katunayan, isa po itong napakaligtas na pamamaraan kung saan ang isang dalubhasang doktor ay gagamit ng isang malambot at mahabang tubo habang kayo ay mahimbing na natutulog dahil sa pampatulog o anesthesia. Ipapadaan ng doktor ang tubo mula sa inyong puwitan. May nakakabit na napakaliit na kamera sa dulo ng tubo na nagbibigay daan para makita ng malinaw sa isang malaking screen ang bawat sulok sa loob ng inyong malaking bituka, colon. Bago ito gawin, kailangan ninyong dumaan sa tinatawag naming paglilinis ng bituka o bowel prep. Simpleng iinom lang po kayo ng isang espesyal na likido sa gabi bago ang eksaminasyon para mailabas ang lahat ng dumi at upang maging malinis na malinis ang inyong bituka. Dahil dito pagpasok ng kamera, makikita ang gilid ng bituka na makinis, malusog at kulay rosas. Ang normal na dingding ng bituka ay may mga maliliit na tupi. Maihahalin tulad ninyo ito sa laruang slinky ng mga bata na pwedeng banatin at paliitin pabalik sa magkakasunod na bilog. Kung may tumutubong polyp sa gitna ng mga tuping iyon na nakaumbok papunta sa gitna ng bituka, agad-agad itong makikita. Iyan po ang mga sugat na mauuwi sa cancer precancerous lesions. Kung iiwasan ninyo ang pagpapakolonoscopy ang mga nakakalasong kabuting ito, ay pwedeng manatili doon ng tahimik sa loob ng 5 hanggang 10 taon. Pagkatapos sa ilalim ng tuloy-tuloy na pamamaga ng katawan, mag-iiba ang anyo nito at magiging mapanganib na colon cancer. Siyempre, hindi naman lahat ng polyp ay magiging cancer, ngunit tiyak na may ilang magiging cancer. Ang pinakamagandang bahagi ng makabagong medisina ay ito sa mismong oras na makita ng doktor ang polyp, magpapasok siya ng isang napakaliit na kawad na parang silong sa pamamagitan ng tubo. Isasakal ito sa tangkay ng polyp, puputulin ito at hihilahin palabas. Ang nakuhang laman ay ipapadala sa laboratorio para suriin sa ilalim ng mikroskopyo. Sa pamamagitan ng isang banayad na proseso na hindi aabot ng 30 minuto, literal na pinatay ninyo ang binhi ng kanser bago pa man ito lumaki. Iyan po ang pinakamahalagang layunin ng maagang pagtuklas. Kung gayon, bakit ba padami ng padami at paaga ng paaga ang pagtubo ng mga polyp na ito sa mga tao ngayon? Para masagot iyan, kailangan nating tignan ang matibay na koneksyon sa pagitan ng ating bibig at ng ating malaking bituka. Marahil hindi ito napapansin ng marami, ngunit ang ating digestive tract o daanan ng pagkain ay isang mahabang tubo na magkakadugtong simula sa ating bibig. Dadaan ang pagkain sa lalamunan bababa sa esophagus, hahaluin sa tiyan, at dahan-dahang papasok sa maliit na bituka kung saan nangyayari ang pinakamahalagang pagkuha ng nutrisyon. Pagkatapos pigain ang lahat ng sustansya, ang natirang sapal ay itutulak papunta sa malaking bituka o kolon. Ito na po ang ating sistema ng pagproseso ng basura. Ang poso negro ng buong katawan na nagtatapos sa tumbong at puwitan. Nakikita niyo po ang buong sistemang ito ay iisang koneksyon. Kapag tayo ay kumakain, lahat ng uri ng pagkain, lahat ng kemikal, lahat ng panimpla ay dumadaan sa sistemang ito at sa huli ay naiipon at naiimbak sa ating kolon bago ilabas. Ang gilid ng inyong bituka ay direktang nakadikit at kumikiskis sa lahat ng bagay na nilulunok ninyo. Kung ang inyong hapagkainan ay puno ng mga nakakalasong kemikal at mga artipisyal na pampatagal ng pagkain, preservatives, nakakasiguro po kayo sa isang bagay: ang mga cells sa gilid ng inyong bituka, pati na ang mga maliliit na polyp na nagtatago doon ay literal na naliligo at nabababad sa mismong lason na iyon. Iyon ang oras na nakakatanggap sila ng senyales na magbago at sumabog bilang kanser. Kaya ano nga ba ang araw-araw na sumisira sa ating bituka? Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang isang nakakagulat na pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay ginawa ng isang alyansa ng mga nangungunang siyentipiko mula sa America, United Kingdom, Brazil, South Korea at Japan. Nagsama-sama sila sa isang proyekto na tinawag na
Mga malalaking hamon sa cancer. Grand Challenges in Cancer. At para malaman ang dahilan ng pagtubo ng polyp, ginamit nila ang datos mula sa sikat na Nurses Health Study, kung saan sinubaybayan nila ang 30,000 kababaihan sa loob ng mahigit 24 na taon. Isang kapat ng isang siglo para obserbahan ang bawat maliit na detalye ng kanilang kinakain. Ang mas maganda pa, ang 30,000 babaeng ito ay sumailalim sa colonoscopy ng 2 beses bago sila tumuntong ng edad 50. Nagbigay ito sa mga siyentipiko ng isang napakayamang impormasyon para makita ang bituka ng mga nakababata at nasa katanghaliang gulang na mga tao. Binigyan nila ang mga kalahok ng isang napakadetalye at mahabang listahan ng mga tanong tungkol sa kung ano ang isinusubo nila araw-araw. At ang pinakamalaking target na sinilip ng mga mananaliksik ay ang ultra-processed foods o mga pagkaing dumaan sa matinding pagpoproseso sa pabrika. Malamang narinig nyo na ito sa balita at radyo. Pero ano ba ang mga ultra-processed foods dito sa Pilipinas? Yan po yung mga mabangong hotdog na inihaw sa kanto, ang mga dilatang karne tulad ng meatloaf o corned beef, ang mga instant noodles na may kasamang seasoning packet na puno ng napakaraming artipisyal na pampalasa, mga chichirya, at matatamis na biskwit, mga soft drinks, at iba pang pagkaing ginagawa ng maramihan sa pabrika. Kung titingnan ninyo ang likod ng balot ng mga ito, makikita ninyo ang napakahabang listahan ng higit sa 20 sangkap at kalahati. Doon ay mga kemikal na hindi nyo man lang mabigkas. Emulsifiers, stabilizers, artificial preservatives, sintetikong pangkulay, at artificial na pampalasa. Gustong malaman ng mga siyentipiko kung ang pagkain ba ng mga ito ay may direktang kinalaman sa pagtubo ng mga precancerous na polyp, at ang naging resulta ay nagbigay ng matinding sampal sa nakasanayang mabilisang pagkain sa modernong panahon. Sa buong panahon ng pag-aaral, 2,700 kababaihan ang nagkaroon ng adenoma o polyp. Ipinakita ng datos na ang mga taong kumakain ng pinakamaraming ultra-processed foods, humigit kumulang 10 servings araw-araw, na napakadaling mangyari kung ang almusal mo ay instant noodles, ang tanghalian ay dilatang sausage, ang merienda ay chichirya, at ang hapunan ay may soft drinks, ay may 45% na mas mataas na panganib na magkaroon ng mga sugat na nauuwi sa kanser sa bituka. Higit pa rito, ang mga polyp na tumubo sa grupong ito ay ang mga klase na pinakamatindi ang lason, ang mga pinakamabilis at pinakaagresibong maging ganap na colon cancer. Ang panganib na ito ay paakyat ng paakyat. Bawat karagdagang processed food na ipinapasok ninyo sa inyong tiyan, humahakbang kayo papalapit sa kamatayan. Maaari kayong magtanong, bakit ganito? Ang lihim ay nakatago sa pagiging maselan ng ating bituka. Ang gilid ng ating bituka ay isang napakagandang harang na nagbibigay proteksyon, ngunit napakanipis nito, sinipis lang ng isang patong ng sel. Ang mga chemical mula sa pabrika, mga preservatives at emulsifiers sa mga ultra-processed foods ay gumaganap na parang mga maliliit na talim ng labaha na patuloy na hinihiwa at kinikiskis ang harang na iyon. Ang tawag namin sa medisina sa pangyayaring ito ay leaky gut syndrome o ang pagtagas ng bituka. Kapag nabutas ang harang, ang mga dumilason at masasamang mikrobyo mula sa loob ng bituka ay tatagas papunta sa laman ng katawan at papasok sa daloy ng dugo. Ang inyong immune system na makakapansin sa mga dayuhang ito ay agad-agad susugod para umatake na magiging dahilan ng matindi at matagalang pamamaga, inflammation. Ang pamamagang ito para sa mga polyp ay parang pagbubuhos mo ng gasolina sa apoy na nagbabaga. Pinapabilis nito ang pagdami ng cells, pinipilit ang mga polyp na lumaki ng mas mabilis at maging mas malala. Kasabay nito, ang tambak na kemikal na ito ay walang awang pumapatay sa mga good bacteria sa loob ng ating bituka. Ang tahanan ng 39 na trilyong malulusog na mikrobyo na may tungkuling gumawa ng panlaban sa pamamaga at sanayin
ang ating immune system. Kapag namatay ang mga good bacteria, nabutas ang bituka at nalubog ang katawan, sa pabalik-balik na pamamaga ang pagkakaroon ng colon cancer ay hihintayin na lamang mangyari. Ngunit mga minamahal ko, ang mga ultra-processed foods ay hindi lamang ang nag-iisang salarin na araw-araw sumisira sa kalusugan ng ating bituka. May isa pang nakakapinsalang bagay, isang bagay na nakatanim na sa ating kultura, sa ating mga inuman sa hapon, sa mga piyesta at sa mga salo-salo dito sa Pilipinas. Ito po ay ang alak at serbesa. Gusto kong makinig kayong mabuti sa bahaging ito dahil direktang nakasalalay dito ang buhay ng maraming kalalakihan at mga haligi ng ating mga tahanan. Kamakailan lang naglabas ng isang napakalaking pag-aaral ang National Institutes of Health NIH ng Amerika. Kinuha nila ang datos mula sa isang napakahaba at kilalang pag-aaral sa buong mundo tungkol sa pag-screen ng cancer. Sinubaybayan ng mga siyentipiko ang nakagawian ng 88,000 matatanda sa loob ng mahigit 14 na taon. Ano ang tinutukan nila? Tiningnan nila kung gaano karaming alak ang iniinom ng mga taong ito mula nang sila ay tumanda at binilang kung sino sa huli ang tinamaan ng colon cancer. Nilinaw nila ang pagkakaiba ng social drinking, yung isang baso o paunti-unti lang kada linggo, at ang heavy drinking o malakas uminom. Sa siyensya, ang heavy drinking ay ang pag-inom ng 2 o higit pang inuming nakakalasing araw-araw, katumbas ng humigit kumulang 14 na baso kada linggo na ginagawa ng tuloy-tuloy sa loob ng maraming taon. Dito sa Pilipinas, ito yung mga halos araw-araw na inuman pagkatapos ng trabaho. Ang resulta ng pag-aaral ay nagpakita ng isang malamig at nakakatakot na katotohanan: ang mga taong may nakasanayang uminom ng malakas ay may 71% na mas mataas na panganib na magkaroon ng colon cancer kumpara sa mga hindi umiinom o paunti-unti lang uminom. Opo, 71%. Ibig sabihin, ang panganib nilang mahatulan ng kamatayan ay halos doble kumpara sa normal na tao. Ano ba ang ginagawa ng alak sa ating katawan? Kapag pumasok ang alak sa katawan, hindi lang atay ang sinisira nito, gaya ng inaakala ng marami. Ang alak ay isang matapang na solvent o pangtunaw. Kapag dumaan ang alak sa gilid ng tiyan at bituka, tinutunaw nito ang nakaprotektang uhog mucus, direktang pinapahina ang tibay ng harang ng bituka. Hindi lang iyon, kapag naghiwalay-hiwalay ang alak sa loob ng katawan, lumilikha ito ng acetaldehyde, isang napakalakas na lason na may kakayahang direktang sirain at baguhin ang DNA ng ating cells na nagdudulot ng mga mutasyon na hindi na maaayos pa. Walang awa ring pinapatay ng alak ang napakaraming mabubuting mikrobyo sa bituka na nagre-resulta sa matinding pagkawala ng balanse ng ating sistema at nagbibigay daan sa mga masasamang mikrobyo na nagdudulot ng pamamaga. Parehong-pareho ang daan ng paninira nito sa mga ultra-processed foods, ngunit ang alak ay parang asido na sinusunog ang lahat ng panangga ng bituka. Isipin niyo po ang isang napakakaraniwang eksena sa mga inuman sa tabi-tabi. Sa isang lalaking umiinom ng sunod-sunod na malamig na beer habang ang pulutan ay mga ultra-processed foods tulad ng pritong hotdog, longganisa, processed na sisig o sunog na barbecue. Sa mga oras na yon, sabay na inaatake ng alak at ng mga kemikal ang gilid ng bituka. Ang panganib ng kanser sa pagkakataong ito ay hindi lamang nadadagdagan kundi dumodoble o nagmumultiply. Kailangan ko po ang inyong munting tulong. Napapansin ko sa mga mensahe at komento mula sa mga nanonood ng aking mga video na hindi nila namamalayan na hindi pa pala sila nakasubscribe sa ating channel. Maaari po bang pakicheck ninyo ngayon kung nakasubscribe na kayo? Libre po ito, aabutin lang ng 2 segundo at makakatulong ito para maabot ng channel na ito ang mas maraming taong katulad ninyo, mga taong naghahanap ng tunay at totoong impormasyon sa kalusugan na nakabase sa siyensya. Sa kabila ng madilim na larawang dala ng alak at kemikal, ang pag-aaral ng NIH
ay nagbigay rin ng isang nakakasilaw na liwanag ng pag-asa. Natuklasan ng mga siyentipiko na ang mga taong dating malakas uminom ng alak pero kalaunan ay nagdesisyong huminto at bitawan ang baso, ay agad na bumababa ang panganib na magkaroon ng mga precancerous na polyp sa paglipas ng panahon. Ang katawan ng tao ay isang makinarya na may napakagandang kakayahang pagalingin ang sarili na minsan ay mahirap paniwalaan. Kahit pa pinahirapan ninyo ang inyong bituka sa loob ng 10 o 20 taon sa oras na magdesisyon kayong itigil ang paglason dito, ang gilid ng inyong bituka ay magsisimulang buuin muli ang sarili. Ang mga good bacteria ay dahan-dahang dadami ulit at ang inyong immune system ay magigising para linisin ang mga naiwang abnormal na cells. Kaya ninyong baliktarin ang panganib sa inyong buhay sa pamamagitan lamang ng isang matibay na desisyon bitawan ang alak. Hindi pa huli ang lahat para simulan ang pagprotekta sa inyong kalusugan. Ang natural na depensa ng inyong katawan ay mas matibay kaysa sa inaakala ninyo. Ang kailangan lang ay bigyan ninyo sila ng pagkakataong magpahinga makabawi at gawin ang tunay nilang trabaho na protektahan kayo. Kung sasabihan ko lang kayo na itigil ang alak at iwasan ang mga processed foods, kalahati pa lang iyan ng ating misyon. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa puro pagbabawal at takot lamang. Kailangan ng ating katawan ng materyales para muling itayo ang nasirang kuta. Imbes na isipin kung ano ang hindi ko pwedeng kainin, gusto kong baguhin ninyo ang inyong isipan sa ano ang magagandang bagay na dapat kong kainin para iligtas ang sarili ko. Ang ating layunin ay hindi ang maging perpekto at mahigpit, kundi dahan-dahang palitan ang mga nakakalason ng mga nakapagpapalusog. Para magawa ito, kailangan nyo lang tandaan ang isang gintong panuntunan tuwing mamamalengke. Dumiretso po kayo sa mga pwesto ng sariwang gulay at prutas sa mga nakasanayan nating tindahan sa palengke, kung saan ang mga pagkain ay nasa orihinal pa nitong anyo na bigay ng kalikasan. Hayaan ninyong ang mga sariwang pagkaing ito ang mas kumain ng espasyo sa inyong hapagkainan. Kapag pumili kayo ng mga berdeng gulay, mga sariwa at makatas na prutas, direktang ipinapasok ninyo sa inyong katawan ang pinakadakilang tagapagligtas ng bituka, ang fiber o hibla. May isang nakakatuwang katotohanan na ang katawan natin ay hindi kayang tunawin ang fiber. Kung gayon, bakit kailangan nating ito? Dahil ang fiber ay hindi ginawa para pakainin kayo, kundi ginawa ito para maging pagkain ng 39 na trilyong mikrobyong nakatira sa inyong bituka. Kapag nabusog sa fiber ang mga mabubuting mikrobyong ito, ipoproseso nila ito at gagawa sila ng mga short-chain fatty acids, lalo na ang tinatawag na butyrate. Ang butyrate ang siyang mahiwagang gamot na nagpapakalma at nagpapagaling sa mga sugat sa bituka, pumapatay sa pamamaga sa buong katawan, at nag-uutos sa immune system na hanapin at puksain ang mga cancer cells bago pa man ito lumaki. Ano-ano po ba ang mga pamilyar na pagkain dito sa Pilipinas na pwedeng magbigay ng napakagandang fiber na ito? Napakasimple lang po. Mansanas na ang balat ay puno ng pectin. Oatmeal na tumutulong maglinis ng kolesterol at nag-aalaga sa bituka. Kahit anong klasing butong gulay na makikita sa palengke, munggo, sitaw, red beans, patani. Ang mga ito ay parang mga murang tableta panlaban sa pamamaga na napakabisa. Huwag kakalimutan ang mga madilim na berdeng dahong gulay na tatak ng mga lutong Pilipino, kangkong, alugbati, malunggay, pechay, at kamote tops. Palitan po natin ng kaunti ang ating puting kanin at haluan ng brown rice o kaning kayumanggi. Ang abokado ay napakagandang pamalit para sa merienda na puno ng fiber at vitamins. Naiintindihan ko na ang bilis ng buhay ngayon ay nakakapagod, ngunit isa sa pinakamabisang paraan para makaiwas sa ultra-processed foods ay ang paglalaan ng oras sa pagluluto sa bahay hanggat maaari. Kapag kayo mismo ang naghihiwa ng gulay at nagtitimpla ng sariwang isda, kontrolado ninyo ang lahat ng pumapasok sa katawan ng inyong pamilya. Hindi ninyo kailangang maglagay ng artificial preservatives sa inyong sinigang
o magbudbod ng sangkatutak na MSG sa inyong paksiw. Ang kalinisan at kasariwaan ng tunay na pagkain ang inyong pinakamatibay na kalasag para maprotektahan ang pamilya laban sa pagtubo ng colon polyps. Ang paraan ng pag-aalaga ng kalusugan na gusto kong ituro sa inyo ay hindi kailanman puro pagbabawal. Ito ay tungkol sa pagtanggap at pagbabalanse. Dagdagan ninyo ng marami ang mga natural at masusustansyang pagkain na gusto ninyo. Magpakabusog kayo sa mga sariwa at malinis na ulam. Kailangan nyo lang kusang bawasan ang mga pagkain galing sa pabrika at matutong tumanggi sa mga alok sa inuman. Hayaan ninyong magkaroon ng oras at espasyo ang inyong katawan para buhayin ang sistema ng depensa nito. Ang pamamaga ay dahan-dahang huhupa. Ang inyong immune system ay tatalas muli, ang butas sa inyong bituka ay gagaling at magsasara. At ang mga maliliit na polyp, kung sakali mang may tumubo na, ay magugutom liliit at kusang ilalabas ng katawan bago pa ito makapasik ng kanser. Mga ginigiliw kong lolo, lola, tito at tita, nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang colon cancer ay binabago ang sarili nitong mga patakaran. Hindi na ito naghihintay na tumanda tayo bago kumatok. Ninanakaw na nito ang kinabukasan ng mga nasa edad 20 at 30 sa mga panahong nasa kasagsagan pa sila ng kanilang kalakasan. Inilantad na ng siyensya ang katotohanan para makita natin ng malinaw ang labis na pagiging maginhawa ng mga pagkaing instant at ang panandaliang saya ng alak ang unti-unting umuubos sa ating buhay mula sa loob. Lumilikha ito ng pamamaga, sinisira ang balanse ng bituka at pinapabagsak ang immune system sa yugto pa lang na ang mga cancer cells ay maliliit na polyp pa lamang. Ngunit ang pinakamagandang katotohanan na gusto kong ibigay sa inyo ngayon ay ito. Hawak ninyo sa inyong mga kamay ang kapangyarihang magkontrol sa inyong tadhana. Napatunayan na ng makabagong medisina na 75% ng dahilan ng kanser ay nakasalalay sa ating kinakain, estilo ng pamumuhay at kapaligiran. Tanging 5 hanggang 10% lamang ng panganib ang nanggagaling sa namamanang genes genetics. Nakikita niyo po, ang 75% ay isang napakalaking numero. Ipinapakita nito na kayang talunin ng inyong pamumuhay ang inyong lahi o genes. Kahit pa kasali kayo sa iilang minalas na may lahi ng kanser sa pamilya, ang malusog na pamumuhay ang magiging pinakamahalagang salbabida na 1,000 beses na mas importante. Kailangan nyo lang doblehin ang sipag sa pag-aalaga sa inyong hapagkainan, tumanggi sa alak at siguraduhing magpa-colonoscopy ayon sa payo ng inyong doktor. Sa buong buhay ko bilang doktor, nakilala ko ang mga pasyenteng tulad ni Mang Jun at Aling Nena, mga simpleng Pilipino na may mabubuting puso. Lumapit sila sa akin, bit-bit ang resulta ng kanilang colonoscopy na puno ng iba't ibang klasing polyp. Sila ay takot at nawalan ng pag-asa. Ngunit nang ituro ko sa kanila ang daan para baguhin ang kanilang pamumuhay, niyakap nila ito ng buong tiwala. Tuluyan nang itinigil ni Mang Jun ang kanyang gawi na tumambay sa mga inuman tuwing hapon. At itinapon naman ni Aling Nena ang lahat ng instant noodles at hotdog sa kanyang refrigerator. Lumipat sila sa pagkain ng brown rice, maingat nang inuya ang bawat subo ng madadahong gulay at sila mismo ang gumawa ng mga sariwang fruit shake o smoothies. Makalipas ang 3 hanggang 5 taon, nang makolonoscopy ulit sila, ang kanilang bituka ay napakakinis, malusog at kulay rosas. Ang sakit na kanser na dapat sana ay may nakahanda ng daan para umatake ay tuluyan ng naharang at napigilan. Sila mismo ang muling sumulat ng kapalaran ng kanilang buhay sa pamamagitan ng mga matitibay na desisyon sa kanilang hapagkainan araw-araw. Gintong aral. Kapag dumating ang dilim ng takot matapos marinig ang diagnosis ng doktor, o kapag nakita ninyong may kakilala kayong bumagsak dahil sa kanser, hindi maiiwasang makaramdam ng matinding panghihina. Ngunit mga kababayan, hayaan po ninyong ang kalmado at tamang kaalaman ang magpawi sa takot na iyan.
Ang takot ay nagdudulot lang ng pagkaparalisa, at ang pagkaparalisa ay pagsuko sa tadhana. Hindi po kayo walang laban. Bawat lagok ng malinis na tubig na pinipili ninyo imbes na alak, bawat tangkay ng sariwang gulay na pinipili ninyo imbes na dilatang pagkain ay isang matapang na deklarasyon ng pakikipaglaban sa sakit. Ang inyong buhay, ang kalusugan ng inyong bituka ay inaalagaan at binubuhay muli sa bawat masustansyang subo at bawat mapayapang paghinga araw-araw. Sana po matapos ninyong mapanood o mabasa ang mensaheng ito, ang inyong hapagkainan ay mapuno ng kulay berde ng buhay at mabawasan ng kulay ng mga kemikal at alak. Kung sa tingin po ninyo ay tumagos sa inyong puso at nagbigay ng tunay na halaga ang mga kaalamang ito, mangyari po lamang na mag-iwan kayo ng komento sa ibaba para ibahagi ang inyong mga kwento o karanasan. Huwag din pong kalimutang i-click ang subscribe button para sa ating channel at paki-share agad ang video o artikulong ito sa inyong mga minamahal sa buhay, mga kaibigan at mga katrabaho na lubos na nangangailangan ng paalalang ito. Iyan po ang paraan para sabay-sabay nating sindihan ang apoy ng pag-asa at paggaling. Mula po kay Dr. Victor Castillo, taos-puso kong idinadalangin ang inyong masagana at mapayapang pamumuhay, isang malusog na bituka, at isang buhay na punong-puno ng sigla. Hanggang sa muli nating pagkikita sa ating mga susunod na programa. Maraming salamat po